Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Aling Marie, ang muli sa inyo ay magbibigay ng kaunting pananalita regarding naman po sa mga pagbatikos kay Christian Isguera na isang journalist natin, no? Nga kapatid kong vloggers, kung kayo man po ay nasaktan sa sinabi ni Christian, huwag niyo namang pakasobrahan ang galit sa tao. Kasi may kanya-kanya tayong karapatan magsalita. Hindi naman siguro ang presidente ang nagagalit sa kanya kayo lang. So, tayo ay pare-parehong dapat sabayan tumitingin. Hindi dapat tayo mga panatiko. Sobra naman yung ginagawa nyo kay Christian. Marami na din namang napatunayan si Christian sa mga inilalantad niya na katotohanan kumpara sa mga DDS vlogger na fake news maker. 'Di ba? Alam nyo ba ang nangyari sa ginagawa nyo sa kanya? Hindi na rin kayo nagkaiba sa mga DDS na nagpapakamatay o pumapatay ng dahil sa kanilang amo. Pero useless din lahat sa amo nila ang kanilang ginagawa. Si Christian, walang amo. Si Christian, ang boss niya, ang Pilipinas. Parang si Aling Marie. Ang kaibahan lang namin ni Christian, ako, tumitingin ako sa magandang nagagawa ng nakaupo. Kaya lang, paminsan-minsan, talagang kailangan din nating sabihin ang pagkakamali. Kahit na ito ay nakakagawa pa ng maganda. No? Kung gusto natin na ma-perfect ng isang politiko ang kanyang panunungkulan, punahin natin ang mga pagkukulang at pagkakamali. Hindi naman napakalala niyang sinabi ni Christian kumpara sa sinasabi ng mga DDS na kumpara sa sinabi ni Amy Marcos sa kapatid niya, di ba? Hindi naman ganun kalala ang mga sinabi ni Christian. Bakit totoong may pagbabanta, may paghingi pa ng apology, public apology, meron pang katakot-takot na pagmumura, pinagkaisa ng kanyang page o ang kanyang account. Alam nyo, ang alam ko, mga kampon lang ni Duterte ang gumagawa niyan Hindi yung tao ni Marcos. Pero bakit kayo ngayon sobrang nagwawala dahil lang dun sa nasabi ni Christian? Bakit di nyo unawain ang ibig niyang sabihin? Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon ng mga sarili nyo na unawain muna ito bago nyo siya batikusin ng husto? Alam nyo, isang kabawasan si Christian sa mga nagtatanggol sa bayan. Isang kabawasan si Christian sa mga nagsasabi ng katotohanan. Kung gusto nyo na mapanatag ang bayan, kung gusto nyo na tahimik ang Pilipinas, ang tao na nagsasabi ng katotohanan, kung ano man ang kanyang masabi, yan ay nanggagaling sa kanyang kalooban. Karapatan nating lahat yan. Walang makakapigil. Alam namin na ang lahat ng vlogger na binabayaran ay kailangan talagang ipagtanggol kahit mali ang kanilang mga amo. Pero, kung talagang kayo'y pagmamahal sa bayan ang umiiral at hindi pagmamahal lang sa isang politiko, maganda sana, di ba? Kung para sa bayan lang ang inyong pagmamahal.
Wala dapat tayong titingnan na mga politiko na kahit gumagawa ng mali, ay atin pa rin ipinaglalaban. Huwag tayong gumaya sa mga DDS. DDS lang gumagawa niyan. Kitang-kita na pumatay si Duterte, ipinaglalaban pa rin. Hindi maiaalis ura-urada sa ibang Pilipino na magkaroon din ng pagkritiko o magkaroon din ng karapatan na i-criticize ang Pangulo, no? Hayaan natin sila. Kung si Sara Duterte nga umubra ba ang pagkritiko ng tao sa kanya? Di ba hindi? Kahit nagmistula na siyang buang, laban pa rin. Walang pusong mamon sa kanila. Walang iyakin. Lumalaban. Dapa na. Lumalaban pa. Dapat ganun din ang Pangulo. At huwag niyong daanin sa pagmumura. Huwag niyong daanin sa batikos na hindi malamon ng aso ang sinasabi. Kasi ang gumagawa niyan mga DDS lang. Pati ba naman kayo? Ginagawa niyo yan? Akala ko ba galit na galit kayo sa mga DDS dahil balahura? Bakit yung ginagawa kay Christian ngayon yan? Si Christian di naman pumapatol, di naman nagmumura. Kung nakapagsalita man si Christian ng kung anong pananalita, malamang may matindi siyang alam, may matindi siyang nalalaman na dinaan niya na lang sa ganong salita. Lahat naman tayo pwede nating ilabas sa ating bibig ang ganong pananalita, di ba? Pero ang mga politiko kasi hindi pwedeng sisihin ang tao kapag merong gustong sabihin na pagkakamali niya. Kasi ang tao ang nag-upo. Ang tao ang nagbabayad ng pasweldo sa kanila. So ang tao ang pinaka-boss ng lahat ng politikong umuupo sa gobyerno. Bakit nyo pinaiiral ang pagiging panatiko? Hindi maganda yan. Mahalin nyo pero wag kayong sumamba na parang Diyos na. Sa bagay, di nga kayo masisisi kung dyan kayo nabubuhay. Kaya lang, pag-isipan nyo, meron bang politiko na ang tanging sweldo niya ay ibabayad niya pa sa mga vlogger na magtatanggol sa kanya? May politiko ba na isasakripisyo ang kumbaga presidente ka, senador ka, vice president ka, sasakripisyo mo ba yung sweldo mo para lang ipagtanggol ka? Para lang ang mali ay gawin tama at ang tama ay gawing mali? Alam nyo mga kapatid, dapat ang ginawa nyo kay Christian hindi nyo binatikos. Dapat minessage nyo. Kasi si Christian ay kasamahan natin. Kasama natin siya na bumatikos sa lahat ng pagkakamali ng mga Duterte. Kasama natin siya na bumabatikos sa mga magnanakaw sa ating gobyerno. Pero, hindi natin siya pwedeng hawakan para ipagdiinan sa kanya na itama niya ang mali. Ay, na itama niya, na maliin niya ang tama at gawin tama ang mali. No? Ganun po tayo. Dapat
Hindi tayo dapat nadidiktahan. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Kaya po sana, huwag kayong ganyan. Kasi ang alam kong gumagawa ng mga ganyan yung pagbati ko sa isang tao na nagsasabi ng katotohanan at nagkikriticize sa mga pagkukulang at pagkakamali, mga DDS lang. Huwag nyo nang gayahin sila. No? Masagwa. Hindi maganda. So, kung may nasabi man si Christian, unawain nyo. Dahil si Christian ay kasama natin sa pakikipaglaban sa masamang elemento dito sa ating bayan. Okay? Kung bayan ang mahal nyo at kung hindi kayo panatiko. No? Huwag kayo magbulag-bulagan. Isipin nyo ang kapakanan ng bayan. Dahil ang kapakanan ng bayan, kapakanan ng mamamayan. Okay? Thank you.